Hello mga kabady, it's me back again. My name is Ernie Sumpay. Sa ngayon ay mayroon tayong tatalakayin na siguradong kakapulutan natin ito ng aral sa ating pamumuhay. At ang pamagat nito, bakit may mga ibang tao ang lumalayo sa Diyos? Halika kapatid, tara talakayin natin ito at alamin ang mga posibleng dahilan. Maraming dahilan kung bakit ang ibang tao ay lumalayo sa Diyos at kadalasan ay hindi iisa lang ang sanhi. Madalas kombinasyon ng karanasan, emosyon at pananaw sa buhay. At magbibigay ako ng 7 halimbawa or posibleng dahilan kung bakit may mga taong lumalayo sa Diyos. Unang-una, sakit, trahedya at pagkadismaya. Kapag may matinding pinagdadaanan, pagkawala, karamdaman o kawalan ng katarungan, may mga nagtatanong, kung may Diyos, bakit nangyari ito? Kapag hindi nila makita ang sagot, unti-unti silang lumalayo. Pangalawa, masamang karanasan sa relihiyon o sa relihiyosong tao. Minsan, hindi ang Diyos ang tinatalikuran, kundi ang tao o ang institusyon na kumakatawan sa relihiyon. Halimbawa, yung pagkukunwari, pang-aabuso o panghuhusga. Pangatlo, pagiging abala at pagkaakit sa mundo. Trabaho, pera, tagumpay, aliw, unti-unting napapalitan ang oras para sa Diyos hanggang sa mawala ang koneksyon. Pang-apat, paghahanap ng sariling landas at identidad. May mga taong kailangan dumaan sa pagdududa para mas makilala ang sarili. Hindi ito laging pagtanggi sa Diyos kundi paghahanap ng mas personal na pananampalataya. Panglima, pakiramdam na hindi sila karapat-dapat. Dahil sa guilt o kahihiyan sa mga nagawang kasalanan, iniisip ng iba na mas mabuting lumayo kaysa humarap sa Diyos. Pang-anim, paniniwalang sapat na ang sarili. Kapag ramdam ng tao na kontrolado niya ang buhay, nawawala ang pakiramdam ng pangangailangan sa Diyos. Pampito, kawalan ng konkretong sagot. Ang tanong tungkol sa agham, lohika at ebidensya ay nagiging dahilan para sa ilan na magduda, lalo na kung pakiramdam nila ay hindi sinasagot ng relihiyon ang mga ito. At iyan lamang po yung 7 halimbawa or posibleng dahilan kung bakit may mga taong lumalayo sa Diyos. Mahalagang paalala, ang paglayo sa Diyos ay hindi palaging pagtalikod. Minsan ito ay tahimik na pagkalito, pagod o sugat sa pananampalataya. At kaunting karagdagang kaalaman lang po mga kapatid, ishare ko lang din ito para malaman ninyo ito ay tungkol sa taong nagkasala at gustong maligtas sa kanyang mga kasalanan. Or sabihin na lang natin na paano maliligtas ang isang tao sa kanyang kasalanan. At eto nga, magbibigay din ako ng 5 halimbawa na posibleng gawin para maligtas tayo sa kasalanan. Una, kilalanin at aminin ang kasalanan. Tanggapin na ang tao ay makasalanan at nangangailangan ng Diyos sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ayon yan sa Roma 3 verse 23. Pangalawa, magsisi. Tunay na pagsisisi. Talikuran ang kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Magsisi kayo at manumbalik sa Diyos. Ayon yan sa Gawa 3 verse 19. Pangatlo, manampalataya kay Hesukristo. Maniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay upang tubusin ang kasalanan. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. Ayon yan sa talata Gawa 16 verse 31. Pang-apat, ipagkumpisal si Jesus bilang Panginoon. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, ayon yan sa talata ng Roma 10 verse 9. Panglima, mabuhay sa pagsunod sa Diyos. Ang kaligtasan ay bunga ng biyaya, ngunit ang tunay ng pananampalataya ay may kasamang pagbabago ng buhay. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayon yan sa talata Juan 14 verse 15. Mahalagang linaw or paalala, hindi na ililigtas ang tao sa pamamagitan ng mabubuting gawa lamang, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ayon nga yan sa talatang Epeso 2 verse 8 to 9. Kaya mga kapatid, habang maaga pa, magsisi, manampalataya kay Hesukristo at mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay hindi lamang basta paniniwala sa isip, kundi buong pusong pagtitiwala at pagsunod. At eto pa mga kapatid, magbibigay ako ng mga halimbawa kung paano magdasal sa Diyos upang tayo'y tugunan or pakinggan. Pero walang iisa o eksaktong tamang panalangin sa Diyos dahil ang pinakamahalaga ay taos-puso ito at nagmumula sa puso. Pero may karaniwang
karaniwang gabay kung paano manalangin. Karaniwang anyo ng panalangin, pagpupuri at pasasalamat, pasalamatan ng Diyos at kilalanin siya. Paghingi ng tawad, ang pagkukulang at humingi ng kapatawaran. Paghiling o pagsusumamo, ialay ang mga pangangailangan para sa sarili at sa iba. Pagtitiwala at pagtatapos, ipaubaya ang lahat sa Kanya. Ito yung halimbawa ng simpleng panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa buhay at sa lahat ng biyayang ibinigay ninyo sa akin. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga pagkukulang. Gabayan po ninyo ako araw-araw, bigyan ng lakas at karunungan ang aking puso at isipan. Ipinauubaya ko po sa inyo ang lahat ng aking alalahanin. Amen. O kaya, dasal ng papuri at pasasalamat kapag nais mong purihin ang Diyos kahit walang hinihingi. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin sapagkat ikaw ay banal, tapat at puspos ng pag-ibig. Salamat sa buhay ng iyong ipinagkaloob sa hininga at sa bagong araw. Salamat kay Jesucristo na nag-alay sa kanyang sarili para sa aming kaligtasan. Ikaw ang aming lakas, pag-asa at kapayapaan. Sa iyo ang lahat ng karangalan at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. O kaya dasal ng pagsisisi at paglapit sa Diyos kapag mabigat ang loob at nais ng kapatawaran. Panginoong Diyos, lumalapit po ako sa inyo ng may kababaang loob. Inaamin ko po ang aking mga pagkukulang at kasalanan. Patawarin mo po ako, O Ama, sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Linisin mo ang aking puso at baguhin mo ang aking isipan. Tulungan mo akong lumakad sa katuwiran at sa iyong kalooban. Salamat sa iyong awa na hindi nagwawakas. Amen. O kaya dasal laban sa tukso at pita ng laman kapag mahina ang loob at kailangan ng lakas. Panginoong Hesukristo, ikaw ang aking kanlungan at lakas. Tulungan mo akong labanan ang tukso at ang pita ng laman. Bigyan mo ako ng malinis na isipan at pusong sumusunod sa iyo. Palakasin mo ang aking espiritu upang manaig laban sa kahinaan ng aking laman. Ikaw ang aking tagumpay at kalayaan. Amen. O kaya dasal ng pagtitiwala at kapayapaan kapag puno ng alinlangan o takot. Ama naming Diyos, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga alalahanin. Alam mong mabuti ang aking pinagdadaanan. Bigyan mo ako ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Turuan mo akong magtiwala sa iyong plano sapagkat alam kong ikaw ang laging mabuti at tapat. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. At ayun na nga mga kapatid, yung mga halimbawa ng mga panalangin. Paalala lang mga kapatid, hindi kailangan mahaba or perpekto ang dasal. Ang Diyos ay makikinig sa pusong tapat, hindi sa galing ng pananalita. At eto pa pala mga kapatid, may kaunti akong karagdagan. Ito ay ang mga dapat gawin upang mapalapit sa Diyos. Ang paglapit sa Diyos ay hindi paligsahan at hindi rin perpekto. Ito ay isang tahimik at tuloy-tuloy na paglalakbay. Maaaring gawin dahan-dahan at ayon sa kakayahan ng puso. Una, maging tapat sa Diyos. Hindi kailangan magpanggap, sabihin sa Kanya ang galit, pagdududa, takot at pasasalamat. Ang tunay na panalangin ay nagsisimula sa katapatan. Pangalawa, maglaan ng oras sa panalangin at katahimikan. Kahit ilang minuto sa isang araw. Minsan, hindi sa salita ang kailangan kundi pakikinig. Pangatlo, magbasa at magnilay. Banal na kasulatan, mga aklat, espiritual o kahit mga salitang nagbibigay pag-asa, tanungin ang sarili. Ano ang itinuturo nito sa buhay ko ngayon? Pang-apat, isabuhay ang kabutihan. Ang paglapit sa Diyos ay hindi lang nasa dasal, kundi sa gawa. Pagmamahal, pagpapatawad, pagtulong at pagiging makatao. Panglima, humingi at magbigay ng kapatawaran. Ang bigat ng galit at guilt ay hadlang sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng puso. Pang-anim, makisama sa mga taong may mabuting impluensya. Hindi perpekto pero may mga taong tumutulong, magpapaalala ng pananampalataya, hindi nanunumbat. Pampito, magtiwala sa proseso. May mga araw na ramdam ang Diyos, may mga araw na parang wala siya. Parihong bahagi iyon ng pananampalataya. Isang mahalagang paalaala. Hindi lumalayo ang Diyos, tayo ang napapagod o naliligaw. Kahit isang hakbang lang pabalik, sapat na iyon para magsimula. Ayon nga sa talata ng Santiago 4 verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaghugas kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at mangaglinis kayo ng iyong mga puso,
kayong may mga dalawang pag-iisip. Ipinapaalala ng talatang ito na ang unang hakbang ay nasa atin. Kapag sinikap natin lumapit sa Diyos ng may pagsisisi, pagpapakumbaba at katapatan, tiyak na siya'y tutugon. Ang paghuhugas ng kamay at paglilinis ng puso ay sumasagisag sa pagbabago ng gawa at loob, hindi lang panlabas na relihiyon. At ayon nga sa talata ng Hebreo 11 verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanyang nagsisihanap. Ipinapakita ng talatang ito na ang pananampalataya ang pundasyon ng paglapit sa Diyos. Paniniwalang naroroon siya at tumutugon sa mga taus-pusong naghahanap sa Kanya. Hindi lang ito paniniwala sa isip, kundi pagtitiwala ng puso na ang Diyos ay mabuti at tapat. Ayon nga sa talatang Mateo 11 verse 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ayon nga sa talata, inaanyayahan ni Jesus ang mga pagod, sugatan at nabibigatan sa buhay. Hindi niya ipinapangako mawawala ang lahat ng problema, kundi hindi muna ito dadalhin mag-isa. Ang pamatok niya ay ang ugnayang paglalakad kasama siya, na nagdudulot ng kapahingahan ng kaluluwa, hindi lang ng katawan. Ayon nga sa talatang Awit 127 verse 1, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Ipinapaalala ng talatang ito na kahit gaano tayo kasipag, katalino o kasikap, walang tunay na kabuluhan ang lahat kung hiwalay sa Diyos. Siya ang pinagmumulan ng tunay ng katiyakan, tagumpay at kapayapaan. Hindi nito minamaliit ang paggawa ng tao, kundi itinatama ang pundasyon. Ang Diyos ang dapat mauna. So hanggang dito na lang muna mga kapatid. Sana po may napulutan po kayong aral. Hanggang sa muli. Bye-bye!